Noong 1972, ang batang si Martin ay madalas na pumupunta sa bahay ni Tandang Gudencio para panoorin ang panggagamot nito sa mga tao. Sa kabila ng kagustuhan ng batang yun, labis namang ikinagagalit ng kanyang mga magulang ang pagpunta niya rito dahil ayon sa kanyang mga magulang, si Matandang Gudencio ay isang hindi tunay na manggagamot. Dahil sa palaging napapagalitan ng bata, pag pinaplano niyang pumunta roon, mas pinipili na lang ng batang yun na pumunta sa likod ng kanilang bahay at para bang meron itong kinakausap na hindi nakikita ng kanyang mga magulang. Isang gabi, patulog na ang batang si Martin nang bigla itong bumangon at pumunta sa likod ng bahay kung saan merong nakatayong isang napakalaking puno na mas matanda pa sa kanyang mga magulang. James? Oh, bakit Lorna? Ba't bumukas yung pinto? Ewan ko. Baka si Martin yun. Baka lumabas. Teka, sisilipin ko lang sa kwarto. Martin! Martin! Lorna! Wala rito yung anak mo. Hanapin mo. Kung saan na naman nagpunta yung bata na yan? Baka gumawi na naman kay Tandang Gudencio. Lalabas na sana si James ng kanilang bakuran nang makita niyang ang kanyang anak na si Martin ay nakatayo sa harap ng malaking puno sa likod. Alam niyang anak niya yon dahil may nagsisiga roon. Martin! Martin! Bakit tay? Anong ginagawa mo rito ha? Gabing-gabi na. Hindi ako makatulog eh. Ayaw niyo naman akong payagan pumunta kay Tatang Dencio. Martin anak, makinig ka sa akin. Huwag kang nagpapaniwala sa matandang yun. Tsaka ano bang ginagawa mo dyan ha? Tay, mabait po si Tatang Gudencio. Katunayan, pagka pumupunta ako doon, tuwang-tuwa po sa akin ang matanda. At palagi niya po ako pinapakain. Kahit wala naman akong ginagawa doon, pinapanood ko lang naman yung mga ginagawa niya. Basta huwag kang maniniwala sa taong yon ha. Halika na, matulog na tayo. Dito muna ako tay. Pilit na hinahatak ni James ang kanyang anak. Kaya lang naramdaman niyang parang may bumababa mula sa malaking puno. Napatingala si James doon. Para bang meron siyang naaaninag na malaking tao. Sa takot ni James, napilitan siyang bitbitin si Martin at ipinasok sa loob. Takang-taka si Lorna. Bakit parang takot na takot ang kanyang asawa? Samantalang ang batang si Martin ay parang wala lang. Lorna, sarado mo yung bintana dyan, dalian mo. Bakit ba? Ano bang nangyayari kasi? Lorna, ano bang istorya ng lugar na ito? Anong istorya sinasabi mo? Eh hindi ba nga? Itong tinitirahan natin, ipinamana sa'yo ng lolo mo. Hindi ba nabanggit sa'yo ng lolo mo? Nasa punong yan ay merong nakatira? Wala naman. Dito pa nga ako lumaki eh. Wala naman akong ibang nakikita rito. Ano ba kasi yun? Kanina, nang pilit kong hinahatak yung anak mo, parang merong nagagalit na malaking tao sa taas ng puno. Napatingala pa nga ako eh. Nakita ko talaga. Naaninag ko. May malaking tao doon kaya binitbit ko na si Martin. Baka mamaya kung ano yun eh. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, si Martin na kanilang anak, kilala kung sino ang nilalang
na nakatira sa taas ng puno. Katunayan, madalas silang nag-uusap noon. Pero hindi lang sinasabi ng bata ang kanyang mga nalalaman. Habang nagkukwentuhan ang mag-asawa patungkol sa nakita ni James kanina, ang batang si Martin sa kabilang kwarto ay biglang tumawa. Na tila ba may kausap sa loob ng kwarto. Agad na pumunta roon ng mag-asawa. Pagpasok nila sa sariling kwarto ng bata, wala naman silang nakita na kung ano. "Sino kausap mo?" "Nay, pumasok yung kaibigan ko rito eh." "Sinong kaibigan? Sino yun, Martin?" "Yung nakatira doon sa malaking puno." "Nasaan na?" "Wala na. Tumalon na sa bintana. Dinalan niya ako neto oh." "Ano yan?" "Sabi niya, Tay, Nay, ito daw ay makapangyarihan." "Ano? Anong makapangyarihan ng sinasabi mong bata ka? Patingin nga niyan." Nang pilit na hawakan ni James ang batong yon, bigla na lamang siyang napaso. At ang mas matindi pa roon, bumulagta si James at nakatulog. "Oh, James, anong nangyari sa'yo?" "Hala, anong nangyari kay tatay?" Dahil sa batong ibinigay sa kanya ng kalaro niya, bumulagta tuloy ang kanyang tatay. Nang dahil doon, natulog na rin sila dahil inaasahan nilang kinabukasan babangon si James pagsikat ng araw. Dati-rati, bago pa man sumikat ang araw, nauunang bumabangon si James. Siya pa nga ang nagluluto at nagtitimpla ng kape ng kanyang mag-ina. Pero sa pagkakataon na ito, pinakahuli nang magising si James. Timpla niyo ako kape." "Tay, ayos ka lang?" "Itimpla mo akong kape." "Ni, ba't nagiging ganun ang boses ni tatay?" "Itimpla mo ako ng kape." "Oh, James, bakit?" Sinabi ng..." Kapansin-pansin kay James ang pagbabago ng boses na tila ba ito'y sinasapian. Nang dahil dito, walang ibang maisip si Lorna kung hindi si Tandang Gaudencio. Kaya't agad itong tumakbo sa bahay noon para sabihin na si James ay sinasapian. "Tatang Gaudencio!" "Ah, Lorna, bakit, iha?" "Kailangan ko po kayo." "Bakit? Napano ka?" "Si James po, sinasapian." Dahil sa wala pa namang pasyente, si Tandang Gaudencio, madali itong nagtungo sa kanilang bahay. Pagpunta niya roon, nakita niyang si James ay nagbabago. Yung tipong halos hindi mo na makilala ang itsura ni James. "Yan po siya." "Diyos ko Lord, anong nangyayari sa'yo, James?" "Gaudencio." "Ikaw si Gaudencio?" Oo, ako nga." "Alam mo bang, 3 dekada na akong namamahinga. Ngayon, sa muli kong pagbangon, ikaw ang uunahin kong patayin." Takang-taka si Tandang Gaudencio. Sino kaya ang sumapi na yon? At para bang kilalang kilala siya noon? Nang dahil doon, umusal si Tandang Gaudencio ng pangtaboy, pero hindi pa man niya ito naiihip sa taong sinasapian. Bigla na lamang itong nawala. "Ano po nangyayari sa tatay ko, Tata Dencio?" Hindi ko alam, iho."
Tatang Gaudencio, bakit po nagkaganon yung asawa ko? Ano ba kasing nangyari? Kagabi po kasi, bigla po siyang, hinimatay. Hinawakan lang niya yung hawak ng anak ko Nasaan ba yun? Martin? Nandito lang po yun. Teka, nawawala. Maya-maya pa, si James ay muli na namang nagising. Pero sa pagkakataon na ito, iba na ang tinig at hindi na katulad ng dati. Kamusta kayo rito? Sino ka? At sino ka para kamustahin kami? Kung ano man ang kasalanan sa'yo ng taong ito, ako'y nakikiusap. Pakawalan mo na siya. Simple lang ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko, maging akin ang batang ito. Ako? Bakit ako? Gusto kitang makasama sa aking bahay. Biglang nawala na naman ang nakasapi. Kinausap ni Tandang Gaudencio ang batang si Martin kung ano ba ang mga nangyari noong nakaraan. Dito lang din narinig ni Lorna ang kakaibang kwento ng bata na sadya nga namang nakakapangilabot. Ayon kasi sa batang si Martin, isang kapring itim ang nakikipagkaibigan sa kanya. Ayon naman din sa paliwanag ni Tandang Gaudencio, yung unang sumapi kay James ay hindi niya kilala. Hindi rin nito malaman kung anong klaseng nilalang ba yun. Pero yung pangalawang sumapi, alam niya na ito ay isang masamang kapre na nagbabalak na kunin ang batang si Martin. Lorna, kumuha ka ng mga damit nyo. Doon na lang kayo sa bahay. Naku, hindi ho po pwede. Bakit hindi? Mas mainam na yon. Ligtas kayo sa amin. Baka ho, bumalik ang alaala ni James. Magagalit po siya. Hindi siya magagalit. Poproteksyonan ko kayo. Sige na. Naitutulungan na po kita. Makalipas ang kalahating oras, tumawag sila ng mga taong bibit-bit kay James at dadalhin sa bahay ni Tandang Gaudencio. Pagdating doon, dito pa lamang nagising si James tapos nasa maayos na itong pag-iisip. Lorna, Martin, ba't ba nandito ako sa bahay na to? Ano bang meron dito? James kasi... Teka, bahay ba natin to? Bakit nagbago yung itsura? Nandito ka sa bahay ko, James. Ano? Tatang Gaudencio, bakit ako napunta rito? Dahil sinapian ka ng kapre at ng kakaibang nilalang. Ano bang sinasabi mo ha, Tatang Gaudencio? Hindi mo ko mapapaniwala sa mga bagay na yan. Alam naman natin kung sino ka. Hindi, nagkakamali ka, James. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Oo, at hindi maganda ang tingin mo sa akin. At pangit ang pagkakakilala mo sa aking pagkatao, pero nagkakamali ka. Itay, sinapian ka ng kapre doon sa likod ng bahay. Tapos, meron pang kakaibang, ewan ko kung ano yun, nakakatakot. Ngayon, sabi ni Tatang Dencio, tumawag daw po kami ng mga taong bibit-bit sa'yo. Alam mo ba, 5 lalaki na bumibit-bit sa'yo, Tay. Pero hirap na hirap pa rin sila. Ano bang sinasabi mo ha, Martin? Umalis na nga tayo dito sa bahay na ito. James, wala akong pakialam sa inyo. Pasensya na ho kayo. Tara na! Pag-uwi sa bahay,
Naramdaman ng batang si Martin na yung ibinigay sa kanya ng kapreng itim ay naroon sa kanyang dibdib. Andito ka pala? Kanina? Bakit hindi kita makita? Martin, sinong kausap mo dyan, anak? Wala itay. Sa mga punto na ito, tila ba nakukontrol nang ibinigay sa bata ang kanyang sarili. Lumabas ito ng bahay, tapos kumuha ng palakol. Hoy, saan ka pupunta? Dito lang ako, itay. Sinundan ni James ang batang si Martin habang may bitbit itong palakol. Nilapitan nito ang isang katabing puno na mas maliit. Sa katabing puno na yon ay walang nagpapakita hanggang sa ikinagulat na ni James ang sumunod na ikinilos ng kanyang anak na si Martin dahil ang punong yun ay mabilis niyang pinagpapapalakol. Anak, ano bang ginagawa mo dyan? Puputulin kita! Sigaw nung bata. Hindi naman makalapit si James sa kanyang anak. Baka kasi sa kanya ibaling ang paghataw ng bata sa puno. Hanggang sa tuluyan nang nabuwal ang puno na yon. At pumukaw ng atensyon ni James yung isang punong kung saan niya nakita yung kapre. Pagtingin niya sa punong yon, ramdam niya yung para bang merong taong nasisiyahan. Rinig na rinig din ni James yung palakpakan at yung mga salitang tagumpay ako! Wika nun. Nagtaasan ang mga balahibo ni James sa kanyang mga narinig, bagamat hindi niya nakikita yung nagsasalita. Pilit niyang binitbit yung bata na nung mga oras na yon ay halos lumupaypay na. Oh, ano nangyari? Lorna, pinutol ng anak mo tong puno ng mangga. Ha? Naku naman. Hindi na maganda nang nangyari sa atin. Talagang hindi. Pati ikaw, hindi mo alam nangyari sa'yo nung nakaraang gabi. Pero Lorna, totoo ba yung sinasabi nyo? At ni Tandang Gaudencio na sinapian daw ako? Oo, may sumapi sa'yo. Yung una, hindi namin alam eh. Tapos parang galit siya kay Tandang Gaudencio. Yung pangalawa, kapre daw. Kung umalis na kaya tayo rito, walang malay yung anak natin eh. Napilitan silang mag-evacuate. Lumipat sila sa isang bahay kung saan naroroon nakatira ang kapatid ni James. James, bakit? Kuya, maaari bang dumito muna kami? Oo naman. Pero ano ba kasing ibig sabihin yan? Anong dahilan? Kuya, may nangyayaring hindi maganda ron eh. Ganon? Oo kuya. Huwag mo nga akong lokohin. Yung totoo. Ibinenta nyo yung lupa nyo, tapos dito kayo magsusumiksik sa akin? Hindi kuya. Ang totoo niyan, doon sa tinitirhan namin, kung ano-anong nangyayari, ako raw sinasapian ng kapre o kung sino mang elemento. Bakit? Naniniwala ka ba sa mga ganon? Kuya, alam mong hindi tayo naniniwala. Pero sila na nagpapatunay. Tapos ako rin, nakakita ako ng malaking tao doon sa likod ng bahay, doon sa may malaking puno. Pati yung anak ko, para bang kinokontrol nung nakatira doon sa puno eh. Ganun ba? Bakit di kayo lumapit sa albularyo? Ang totoo niyan kuya, galing na ho kami kay Tandang Gaudencio, ito naman kasing kapatid mo. Hindi man lang naniniwala. Yan ang hirap sa'yo. Kung ano nang nangyayari sa inyo tapos hindi mo pa panapaniwalaan yung tao. Kuya kasi, wag ka na mga tiwiran pa.
Sige, dito muna kayo hanggang hindi humuhupa ang problema na yan. Tatawag ako ng magpuputol ng puno. Baka hindi pumayag yung mga kapatid ni Lorna kasi mana niya yung lupa na yun eh. Siya nga naman kuya. Mana? Mana mo pala eh. Wala na silang pakialam doon. Labas na sila ron. Dahil sa napag-usapang puputulin ang puno, yun ding oras na ito, nakahanap sila ng puputol. Kaya lang, nang akmang puputulin na ng isang tao, ang malaking puno na yon, bigla na lamang itong inatake sa puso. Sa kasamaang palad, namatay yung lalaking puputol ng puno. Sa sumunod na araw, iba naman ang tumanggap. Kahit na sinabi na nila ang istorya patungkol sa puno na yun, tumatawa lang yung tao. Dahil sa tagal na raw niyang pumuputol ng puno at sa dinami-dami raw ng istorya patungkol sa mga puno, wala naman daw nangyayaring masama sa kanya. Kaya lang, sa araw na yun, minalas ang taong puputol sana ng puno. Dahil akmang puputulin na ng tyenso yung malaking puno kung saan nakatira yung kapre, nang biglang nabakle yung isang bahagi ng sanga ng puno na yun, kaya't nadaganan yung tao at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ano ba to? Para bang may pumipigil eh. Ibig sabihin yan, sadyang may problema. Lumapit na tayo sa mga albularyo. Nilapitan nila si Tandang Gaudencio para ikonsulta ang nangyayari. Dahil sa alam na niya ang istorya, sabi nga ng matandang yun, may nakatirang isang nakakatakot na kapre sa malaking puno at yung katabing tinibag ng bata. Ang nakatira doon ay mga duwende at engkanto na siyang palaging nakakalaban ng kapre. Kaya raw nagiging protektado ang pamilya ni James sa loob ng mahabang panahon dahil sila'y pinoprotektahan ng mga nakatira sa kabilang puno. Pero Tatang Gaudencio, yung puno na yun, tinibag ng anak ko. Tinibag mo? Martin? Hindi ko po alam. Totoo po yun. Kinuha niya yung palakol sa bahay eh. Matapos niyang tibagin yun, para akong may narinig na pumalakpak tapos sinabing tagumpay ako. So, ibig sabihin, sa magkabilang puno na yon ay merong nakatira. Naglalaban sila at ginamit nila ang lakas ng bata at kamusmusan para sirain ang puno na yon at nang umalis na ang kalaban ng kapre. Labis na nakakapangilabot ang inyong sitwasyon. Kaya nga po hindi na po namin alam ano bang gagawin namin. Dahil sa hindi na nila alam ang mga nangyayari, kailangan na nilang humingi ng tulong. Dito muna kayo. Hihingi tayo ng tulong. Kanino ho? Sa mga pulis? Sa palagay niyo ho, may magagawa ba pulis sa gantong sitwasyon? Ay aba hindi. Hindi naman naniniwala mga pulis sa mga ganyan. Sa aswang siguro maaring maniwala sila. Pero sa mga ganito, nako, malabong malabo yan. Nagpadala ng sulat si Matandang Gaudencio kay Canole. Kaya't 4 na araw ang lumipas, narating na ni Canole ang kanyang bahay. Magandang gabi, Canole. Salamat at pinaunlakan mo ang aking paanyaya. Magandang gabi sa iyo, Kapanalig. Kararating ko lang sa bahay nang matanggap ko yung sulat mo. Parang napakaseryoso nito. Canole, hindi ako natatakot sa anumang nangyayari dito sa pamilya na ito.
Kung patungkol lang sana sa kapre ay kaya kong punan. Kaya lang, labis na naging palaisipan sa akin kung sino ba yung isang sumapi kay James. Galit na galit siya sa akin at sinasabi niyang 3 dekada na siyang natutulog at sa muling pagbangon niya, ako raw ang una niyang papatayin. Oh? Oo, totoo yun. Kung ganun, hindi lang iisang salarin. Tama. Ngayon ang patungkol naman dito sa pamilyang ito. Kakaiba rin. 2 tao na ang namamatay. Yun yung mga inuutusan nilang pumutol sa malaking puno. At teka, sandali lang ano. Mukhang hahaba tayo rito. Maaari bang malaman kung saan makikita yung puno na yun? Opo, Manong. Sama po kayo sa amin. O sige. Pagpunta nila sa bahay, hindi na humakbang si Kanole dahil meron na siyang nakitang kakaiba. Manong Nole, bakit ho? Tara ho. James, hindi na. Alam ko na ang dahilan. Oh, bakit? Anong ibig niyo sabihin? Siya nga naman ho. Tara po. Hindi na. Naintindihan ko na. Sige, tara, bumalik na tayo ron. Mamang Noli, bakit po? May problema po ba? Meron. Malaki. Malaking problema. Tara, bumalik na tayo sa bahay ni Tandang Gaudencio. Pagdating nila sa bahay ni Tandang Gaudencio, kinausap ni Kanole ang matandang yon ng masinsinan. Kapanalig, meron tayong problema. Ano yun? Ano yun, Kanole? Paano ko ba ipapaliwanag? Sabihin mo na, ano ba kasi yun? Nako, hindi ko gusto yung napapansin ko sa'yo. Pakawari ko'y nakakaramdam ka ng matinding takot. Namumula ka, Kanole. Kapanalig, kung yung usaping kapre lang na nagpapakita sa likod ng bahay ng pamilyang ito, wala yun eh. Kaya lang, yung isa. Anong isa? Tama yung sinabi niya sa'yo. 3 dekada na siyang natutulog. Akala ko napatay ko na siya. Ano? Ano bang ibig mong sabihin kasi? Sino ba yon? Ang alam ko, ginawa ko na siyang abo. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Medyo maliit pa nga ako nun eh. Pero, paano siyang nabuhay? At ang mas matindi, nagagawa niyang pumasok sa problema nang may problema. Teka nga, sino ba kasi yun, Kanole? Alam ko kilala mo siya. Alam kong hinding-hindi mo makakalimutan kung gaano siya kasama at kung gaano siya kalakas. Hindi kita maintindihan. Siguro hindi mo pa nakakalimutan si Delegito. Ano? Si Delegito? Hindi ba't pinaslang mo na siya noon pa? Yun ang pagkakaalam ko. Ginawa ko pa nga siyang abo eh. Nakapagtataka. Diyos ko Lord, anong nangyayari? Paano siya nabuhay? Saksi ako nang gawin mo siyang abo noon. Tama ka. Ngayon, gagamitin ni Delegito ang patungkol dito sa pamilyang to. Lumakad ka, Kapanalig. Sabihin mo ang iba nating mga kasama. Sabihin mong si Delegito nagbabalik. Kanole, kung sakali anong gagawin natin? Paano natin siya maibabalik sa kanyang pinaglibingan? Hindi na siguro. Ikulong na lang natin siya. At ako nang bahala ron. Sige, lalakad ako. Pagkatapos nilang mag-usap, lumapit si James dahil narinig nito ang kanilang pinag-uusapan. Sino ho si Delegito? Oh, James! Nandiyan ka pala. Oho. Totoo ba yun? Namatay siya tapos nagbabalik?
Meron hubang ganun? James, sa larangan ng aming buhay, ito hindi na bago para sa amin. Sa inyo, malamang na hindi nyo yung paniniwalaan. Hindi naman namin kayo pinipilit. Ulitin ko, kung yung problema nyo lang patungkol sa kapre, kayang-kaya na ng kapanalig ko yun. Pero yung problema namin kay Delegito, napakaseryoso nun. At yun ay hindi nyo na dapat pang masaksihan. Huwag ka mag-alala, uunahin ko kayo. Sa pag-alis ni Tandang Gaudencio sa lugar na yon, sinimulan din ni Canole na kausapin ang kapre. Nandito na po tayo, Mamang Noli. Ang dilim po rito. Lubhang nakakatakot. Huwag ka mag-alala. Sa oras na ito gagawin ko lahat para tigilan na kayo. Kapre! Lumabas ka dyan. Maaari ba tayong mag-usap? Wala po yatang lumalabas. Nandyan na siya. Ha? Yung puno ay biglang umuga ng malakas. At kitang-kita nilang may lumabas na malaking mama sa itaas nun. Tumalon ito sa ibaba. Kapansin-pansin ng laki nun, halos wala pang hanggang bewang si Canole. Nananabako rin ito nung oras na yon, at yung usok nun ay ibinubuga kay Canole. Makipag-usap ka sa akin ng maayos. Hindi porkit malaki ka, dapat ka ng katakutan. Tatanungin lang kita, anong kinalaman ni Delegito? Bakit pati siya nanghihimasok dito? Nagtaka yung kapre sa sinasabi ni Canole. Sinong Delegito? Sapagkat wala naman siyang kilalang ganon. Labis-labis din ang pagtatanggi ng kapre. Wala akong kilalang Delegito. Hindi ko siya kilala. Ganun ba? Ngayon sabihin mo sa akin, bakit inaano mo tong isang pamilya? Hindi mo alam kung bakit. Hindi. Bakit ba? Hindi ko kilala si Delegito, pero meron akong nararamdaman. Kaya nga't binigyan ko ang bata ng proteksyon. Ano? Ano ibinigay sa'yo? Ito po yata yun. Aba, mutya yan. Teka, yan yung hinawakan ko Ito nga yun, tay, kaya ka nakatulog. Kapre, sa pagkakataon na ito hindi na ako natatakot sa'yo. Sagutin mo ko ng maayos. Bakit tinatakot mo kami? Tsaka bakit mo binigyan yung anak ko ng ganyan? Hindi ko kayo tinatakot. Pinoprotektahan ko lang kayo. Kanino? Kanino mo kami pinoprotektahan? Hindi ko siya kilala, pero madalas ko siyang nararamdaman. Baka si Delegito na yun. Pero teka, di ba sabi nyo ang batang ito ang tumibag ng isang puno rito? Sabihin mo nga sa akin, kapre, kinontrol mo ba yung bata para tibagin to? Oo, tama ka. Ginawa ko yon dahil ang puno na yan ang una niyang pinapasok. Tapatin mo na kami. Huwag ka na magsinungaling. Hindi ko siya kilala, pero ako ay kinikilabutan. Alis na ako. Umalis yun ng ganong kabilis na tila ba meron itong naramdaman. Sinilip ni Canole ang nakabuwal na puno. Sa kanyang pagkakakita, mga duwende at engkanto ang nakatira doon. Imposibleng doon mamumugad si Delegito. Purong mga mababait naman ang mga nakatira doon. Naging palaisipan kay Canole kung bakit
Pilit na ipinatibag ng kapre sa bata ang puno na yon. Hindi na bale. Kaibigang kapre, kahit na hindi ka nagpapakita sa amin ngayon, nais kong sabihin sa iyo na maraming salamat sa proteksyon na ibinigay mo para sa kanila. Pero gusto ko rin malaman mo na ikaw at ang mga nakatira dito hindi ko pinagkakatiwalaan. Tara na! Tsaka teka, pahabol! Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita pa sa kanila. Pag-alis nila, dumiretso sila sa bahay ni Tandang Gaudencio. Sabi naman ng matanda, ang mga kaibigan nilang mga apo ay kanilang napagsabihan na, maging ang mga ito ay nagulat sa balitang si Delegito ay nagbabalik. Kahit ako nagulat, hindi ako makapaniwala. Lalo ng dalawang apo na sinabihan ko. Alam mo ba, Kanole, nang sabihin ko yun, para silang nagpanik. Yung itsura nila ay halatang natatakot. Para bang gusto nilang bigla na lang silang mawala. Anong gagawin natin? Iisipin ko rin. At dapat ko ring alamin kung paano ba nabuhay ang si Delegito. Sige, Kanole, alamin natin. Himay-himayin natin. Hindi na. Ako na lang ang bahala. Dito ka na lang. Tiyak ko na maraming taong aasa sa'yo. Natitiyak kong araw-araw maraming pumupunta dito para humingi ng tulong. Ako nang bahala ron. Hihimay-himayin ko kung saan ba nagmula ang kanyang muling pagkabuhay. Umalis si Kanole sa bahay ni Tandang Gaudencio. Hindi ba man ito nakakalayo, sinundan siya ng batang si Martin. Manong Nole? Oh, teka, ba't ka sumunod? Gusto ko lang po sanang magpasalamat. Babalik po ba kayo rito? Oo, pero hindi ko sigurado kung kailan. Mamang Nole, sabi po ni Tatang Gaudencio, kayo raw po ay malakas na albularyo. Maaari po bang sumama ako sa inyo balang araw? Ha? Teka, baka hindi pumayag ang magulang mo. Kakausapin ko po sila. Pakikiusapan ko po ang nanay tatay, mabait naman po sila eh. Gusto ko pong maging katulad po ninyo balang araw. Sige na po. Sige Martin, susubukan ko ha. Salamat po. Sa pag-alis ni Kanole, dumiretso siya sa dalawang apo na nakasama nilang kumitil kay Gaudencio noong araw. Hindi biro ang lugar na kanyang tinahak dahil napakadaming nakaharang. Yung tipong parang agresibong saktan o patayin ng mga ito si Kanole. Samantalang noon, pag dumadaan siya sa lugar na yun, tila ba takot na takot ang mga nilalang sa kanyang dinaraanan, pero ngayon, mga nagngangalit sa galit. Ayos! At meron na kayong tapang ngayon? Bakit? Sino nagbigay sa inyo ng tapang? Huwag niyo akong harangin. Meron akong importanteng pupuntahan. Paano kang ayaw namin padaanin? Ano? Paano kung ayaw ka namin padaanin? Dadaan ka muna sa ibabaw ng aming bangkay bago ka makadaan dito. Aba, gabunan. Ibang klase ka na magsalita ngayon ha. Samantalang dati, pag dadaan ako sa lugar mo, para kang ipis na nagtatago. Ngayon, lumalabas na sungay mo. Noon yun, hindi na ngayon. Ito ang tandaan mo, Nole. Sa bawat paghakbang mo dito sa aming nasasakupan, labis kaming nasasaktan. Hindi namin alam kung bakit, pero ang pakiramdam namin ay para bang tinutusok ang buo naming katawan. Ganon? Di ko kasalanan yun. Kasalanan nyo yun. Paranin mo ko!
Pilit na humaharang ang mga gabunan sa daanan, kaya't walang pagpipilian si Kanole kung hindi labanan ng sabay-sabay ang mga yon. Huwag niyo ako mamalitin, kahit magsabay-sabay pa kayong lahat. Biglang sinugod si Kanole nang hindi bababa sa 5 gabunan. Naglabasan ang mga matutulis na mga kuko ng mga ito. Ganon pa man, hindi yun tumatalab sa kanya. Nang mahawakan ni Kanole yung isa, binakli niya ang leeg nun. Ibinaltog niya ito sa lupa, tapos hinampas sa mga kasama niya. Bulagta ang 4 nang hampasin niya ng sarili nilang kasamahan. Sinabi ko sa inyo, meron akong importanteng lakad. Huwag niyo akong abalahin. Hindi talaga nakikinig ang mga ito. Sadyang napakatatapang, lalo na yung isang kanina pa sumasagot sa kanya. Yung sumasagot na yon ay may pinakakaibang itsura. Ito rin ang nag-iisang lumapit sa kanya at pilit na inaabot ang kanyang leeg gamit ang mga matutulis nitong kuko. Pero hindi siya nakakaabot dahil sinasangga ni Kanole ng kanyang braso ang mga pang-aatake nun. Ano? Pagod ka na? Ganito pala kasarap ang pakiramdam pag yung dating kinatatakutan mo ay nilalabanan mo na. Sabihin mo nga sa akin, gabunan. Si Delegito ang nabigay sa'yo ng karapatan, di ba? Ha? Paano mong nalaman? Paano ko nalaman? Dahil alam kong nabuhay siya. Ngayon, inamin mo na rin. Palagay ko hindi na kayo dapat pang pagbigyan. Kaya pasensyahan na lang tayo. Mas dumami pa ang sumugod kay Kanole, pero sa pagkakataon na yon, yung mismong sumasagot sa kanya ay tinamaan ng sibat. Kaya't natigil ang iba pa. Saksi ang mga kalahi niya nang ito'y maging isang abo at tinangay ng hangin. O kayong lahat, gusto niyo maging abo? Sige! Pero hindi. Dapat sa inyo, pag namatay kayo, antayin niyong dumating ang mga ngain ng bangkay. Hindi siya taga rito. Lalabas yun sa portal at kakainin ng inyong mga katawan. Nagtitinginan ang mga gabunan na nabubuhay pa nung oras na yon. Naisip nilang wala silang laban. Kaya nga't kusa silang umatras, dahilan kung bakit nakadaan si Kanole sa lugar ng mga gabunan. Ay nako, kaya pala napakatapang nyo. Hindi bale, tapos na. Sa muling paglalakbay niya, wala siyang ibang daraanan kung hindi ang napakatarik na bangin at napakadilim. Sa kabila nun, medyo malapit na roon ang kanyang sadya. Humawak siya sa mga matatabang baging pababa sa kaila-ilaliman ng bangin na yon. Noong nandun na siya, rinig na rinig ni Kanole yung lakas ng ragasa ng tubig. Paano to nangyari? Imposibleng lumalim ang tubig dito. Kung ganito kalalim ang tubig, tiyak na maging si Kapanalig na Gaudencio, hindi siya makakadaan dito. Delegito! Alam kong ikaw ang may gawa nito. Sa tagal kong dumadaan dito, na minsan hindi pa lumalim ang tubig dito kahit na gaano pa kalakas ang bagyo. Dahil ang lugar na ito, alam kong maraming nagbabantay. Bakit kailangan pa natin tong patagalin? Lumabas ka, Delegito. Magharap tayong dalawa. Kung nagawa mong mabuhay, kahit na isa ka na lamang abo, pues, gagawin ko sa iyo ng paulit-ulit. Wala namang lumalabas. Kahit na paulit-ulit hinahamon ni Kanole si Delegito. Hanggang sa naisipan nitong
Kumuha ng tubig gamit ang kanyang kamay. Pero wala siyang nakuha. Ilusyon. Magaling ka pa rin gumawa ng ilusyon. Wika ni Canole at mabilis siyang tumalon doon. Habang nilalakbay ni Canole ang ilusyon na tubig, bigla na lamang yun natuyo at nawala yung ilusyon at nagpatuloy rin ito sa paglalakad hanggang sa marating niya ang kabilang dulo. Kaya siya muling humawak sa mga baging at umakyat papaitaas. Dito niya narating ang lugar ni Apo Malbar. Kamusta kayo rito? Apo Juan Malbar. Nung una, ayaw kumibo ng mga ito. Maya-maya pa, sinabihan niyang si Delegito ay nabuhay. Bakit? Bakit Apo Juan Malbar? Bakit hindi kayo magsalita? Pilit na binabasa ni Canole ang isipan ng mga ito. Pero dahil sa mga apo rin sila, meron silang kakayanan na pagtakpan yon para hindi mabasa ni Canole. Sa mga punto na ito, nagtataka na siya kung bakit. Samantalang ang pagkakakilala niya sa mga nasabing apo ay sadyang napakababait. Kapanalig na apo, may problema ba tayo? Inuulit ko, nabuhay si Delegito. Lumapit sa kanya ang isang apo tapos may ibinulong. Mas mabuti na raw na mag-usap sila sa loob. Mas mabuti nang sila lang ang magkaintindihan para hindi matakot ang iba pang mga naroroon. Apo Juan Malbar, bakit ba? Bakit tinatakpan mo isipan mo? Ayaw mo bang malaman kung ano ang sitwasyon dito? Pasyensya ka na, Canole. Oo, matagal na naming alam na muling nabuhay si Delegito. Alam mo bang Hindi ko alam. Habang sila nag-uusap, yung mga tao sa labas ay biglang sumilip sa bintana, sa pintuan at kung saan-saan may butas sa kubo. Napansin din ni Canole na may mga hawak itong mga palaso. Teka, ano bang nangyayari? Sabihin mo sa akin, Apo. Hindi ka pa ba nakakahalata? Traidor ka. O tama, tinraidor ka namin. Inaantay ko lang din ang pagkakataon na kusa kang pumunta rito. At kung hindi mo lang din nalalaman, kami na mga apo dito ang sadyang bumuhay kay Delegito. Ano? Bakit niyo ginawa yun? Dahil sa'yo. Makasarili ka, Nole. Makasarili ka. Hindi totoo yan. Kailanman hindi ko kayo pinabayaan. Tamang matagal ko kayong hindi nadalaw. Basehan na ba yun para traidorin niyo ako? At paano ginawa niyo? Paanong muling nabuhay si Delegito? Paano niyo ginawa yun? Simple lang. Siguro, hindi mo alam na dalawa sa iyong mga disipulo ngayon ay patay na. Ano? Hindi kita maintindihan. Kami ang pumatay sa kanila. Inalay namin ang kanilang mga dugo kay Delegito para muli silang mabuhay. Sinungaling? Alam kong hindi mo magagawa yan. At higit sa lahat, hindi basta-basta napapatay ang aking mga disipulo na nagtapos sa akin. Sino kang talaga? Hindi ikaw si Apo Juan Malbar. Ako pa rin ito, Nolesto. Ang nagbago lang sa akin ang aking pag-uugali at paniniwala. Gusto mo bang malaman kung nasaan ngayon si Delegito? Nasaan siya?
Sabihin mo sa akin at papatayin ko siya uli. Biglang naglihisan yung mga lalaki sa labas at pumasok si Delegito. Delegito? Kamusta ka naman? Natatandaan mo pa ba ako? Oo naman. Sino ba namang makakalimot sa negrong pagmumukha mo? Hinding-hindi ko makakalimutan yung mukha mo na yan. Dahil ang palatandaan ko sa'yo, hindi kulay, pula ang dugo mo. Ano? Kung inaakala mong nakakatakot ka, Delegito, pues nagkakamali ka. Kung napatay na kita ng isang beses, kaya ko yung gawin ng paulit-ulit. Bakit hindi mo subukan ngayon? Nang sabihin yon ni Delegito, pinaulanan siya ng mga palaso ng mga tao sa paligid. Lahat ng mga ito tumama sa katawan ni Canole. Ultimong ang kanyang mata ay hindi nakaligtas sa mga palaso. Mga traitor kayo. Ganyan ang buhay. Hindi lahat ay pwedeng pumanig sa'yo. Nagtagas ang mga dugo niya sa buong katawan. Hanggang sa naramdaman na lang ni Canole na merong bumitbit sa kanya. Ibaba niyo dyan si Nolesto. Hindi pa siya patay. Gagawin ko na ang ikalawang proseso ng pagpatay sa kanya. Sa mga gano'n na hindi naman talaga kayang patayin si Canole, kaya lang sa dami ng tumama sa kanyang katawan, labis siyang naapektuhan at tumagas ang kanyang mga dugo. Kung nagtataka naman kayo kung bakit tila ba hindi gumana ang kabal ni Canole, ganito yon. Yung mga palasyong pinakawalan ng mga tao ay merong pangontra sa mga kabal. Dahil sa tagal ng kapanalig ni Canole, si Apo Juan Malvar, nakaisip na ito ng paraan para paano kontrahin ang mga kabal ni Canole sa katawan. Nang simulan na ni Delegito ang ikalawang proseso para tuluyan niyang mapatay si Canole, gumawa rin ito ng kakaibang tinatawag din na sibat. Kung si Canole ay may tinatawag na sibat ng kalangitan, si Delegito naman ay may tinatawag na sibat na nanggaling sa kalupaan. Tumama yon sa katawan ni Canole, kaya't lahat ng mga palaso na nakatama sa kanya ay kusang natanggal at nasunog ang katawan ni Canole, pero hindi siya naging abo. Nangitim at nagkasugat-sugat lang ang kanyang katawan hanggang sa sinabi ni Delegito na patay na si Nolesto at siya ang nagtagumpay. Ang hindi nila alam, gising pa rin ang wisyo ni Canole at isa lang sa kanyang pagkatao ang napatay nila. Kaibahan kasi sa ibang wisyo ni Canole, hindi ito lalaban sa mga kalaban. 3 dekada lang ang nakalipas. Ganon ka na pala kahina, Nolesto. Sige, kuhanin ang bangkay at ilibing sa malalim na bahagi ng karagatan. Itinapon nila ang katawan ni Canole sa malalim na bahagi ng karagatan. Ngayon, Apo Juan Malvar, nais kong sabihin sa'yo na ibibigay ko na ang aking igagawad. Maraming salamat po, Punong Delegito. Nakaluhod pa ang Apo habang sinasabi yon, nang wala siyang kalam-alam na maging siya at ang ibang mga kasama niya'y kikitilin din ni Delegito. Namatay si Apo Juan Malvar at ang iba pa roon, pero yung iba nakatakas at pinabayaan na lang
ni Delegito. Ngayon, ako ang nagtagumpay. Wala na si Nolesto. Babalik ko na ang dating ako. Yun ang akala mo. Ha? Ikaw? Hindi ba't? Sa ilang minutong iniwan mo ko sa ilalim ng dagat, sinagip ako ng aking mga gabay at muli akong binigyan ng lakas at ikalawang pagkakataon para mabuhay. Oo, nagawa mo kong patamaan ng sibat na galing sa kalupaan. Ininda ko yun, tinamaan ang aking puso, pero hindi naman ibig sabihin noon ay kaya mo na akong patayin. Ngayon, humanda ka sa akin, Delegito. Ganun ba? Nasaan ang mga tao rito? Wala na. Patay na silang lahat. Kanole, tulungan mo ako. Teka, buhay ka pa rin. Akmang patatamaan ito ni Delegito ng kanyang sibat ng kalupaan nang harangin yun ni Kanole at itinapon sa malayo. Paano mo nasanggayan? Paano? Kung ikaw nabuhay nang ginawa kitang abo. Ngayon magtataka ka kung paano ko yung nasangga. Huwag ka mag-alala, Kapanalig. Hindi ako galit sa'yo. Alam kong biktima ka lang din ni Delegito. Napakaraming sugat ni Apo Juan Malbar. Ginamot yun ni Kanole ng mabilisan. Pero kasabay noon ng pag-aatake sa kanila nang nasabing si Delegito. Hanggang sa binitiwan yon ni Kanole dahil nakita ng kanyang gabay kung gaano kalubha ang tama ng nasabing apo. Aba, may nakikialam pa. Delegito, hindi na ako magtataka kung bakit kumampi sa iyo ang iba kong mga kapanalig. Dahil sa galing mong maglinlang. Kung tutusin, nasa pangatlo ka lang ng pinakamalakas na nakalabang ko. Yung una, wala pa. Kung tutusin, walang-wala ka roon. Pero, nasa pangatlo ka lang, kaya humanda ka. Mabilis na sinuntok yun ni Kanole, kaya tumilapon ang kanyang sombrero na malapad. Ikinagulat niya dahil ang sombrero na yon ay para bang may sariling buhay, dahil ito'y bumalik sa kanya at tinamaan siya sa braso. Kaya nagkasugat ang braso ni Kanole at tumulo yung dugo. Lahat ng mga nakasuot sa akin ay merong sariling buhay. Ganon. Ayos. Magaling. Ang sumunod, si Delegito naman ang sumalakay. Pinabayaan lang ni Kanole na suntukin ang buo nitong katawan. Yan lang ba? Sige pa. Ulitin mo pa hanggang sa magsawa ka. Nang gumante si Kanole, tumilapon ito sa kubo at agad niyang sinilaban ang kubong yun. Nang tupukin ng apoy ang kubo, nakita niya si Delegitong nakaupo roon. Tapos para ba itong nagdarasal? Ibang klase. Ang lakas ng kapit mo. Nasunog na't lahat yung kubo. Nandiyan ka pa rin? Tumayo si Delegito mula sa pagkakaupo. At paglabas nito sa natupok na apoy, kinagulat ni Kanole dahil sugat-sugat ang buo niyang katawan. Tapos ang mukha nun ay natitipak na parang zombie. Ito ang ikalawa sa aking tunay na anyo. Ano? Negro ka, di ba? Paano ka naging zombie? Mahirap paniwalaan pero ito ang totoo. Kahit na gano'n ang anyo ni Delegito, mas lalo siyang naging malakas. At ang pinakamatinding pinakawalan nitong suntok, yung ginamitan siya ng parabang may halong mahika. Sinarangga yon ng gabay ni Kanole, kaya't ito ang nawalan ng malay. Ano nangyari? Paano? Paano?
Hindi na yan bago. Lahat ng sasangga sa aking pangatake ay mamamatay. Hindi. Hindi mamamatay ang gabay ko. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mangdamay pa ng iba. Gamitin mo na sarili mo para ikaw naman ang mamatay. Sinubukang sanggahin ni Canole ng sarili niyang katawan ang pang-aatake ni Delegito. Tunay nga namang napakalakas nun. Kung isang simpleng kapanalig ang sasalo nun, tiyak na mamamatay. Ramdam ni Canole ang paninikip ng kanyang dibdib dahil sa malakas na pang-aatake ni Delegito. Ngayon, Nole, bibigyan kitang muli ng pagkakataon. Pinatay mo ko noon sa pamamagitan ng iyong sibat ng kalangitan. Heto ako nakadipa sa harapan mo. Tawagin mo siya. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko yan lamunin. Ganon? Hinahamon mo talaga ako, Delegito? Gawin mo na hanggat may pagkakataon ka pa. Sinubukan ngayon ni Canole at tinamaan naman si Delegito. Nang tamaan nito sa katawan, kitang-kita niyang naging abo yung kalahati. Pero unti-unti yun bumabalik sa dati. Nang tuluyan nang bumalik sa dati ang kanyang katawan at ang sibat na kanyang pinakawalan ay nilamon ng buong buo ng katawan ni Delegito. O paano ngayon yan? Wala ka ng alas. Alam ko naman na yan lang ang pinakalas mo. Ano ngayon ang gagawin mo, Nolesto? Kung inakala mong yan ang alas ko, pues nagkakamali ka. Marahil yan ang kadalasan kong ginagamit sa mga katulad mo, pero hindi pa yan ang alas. Kung ikaw ay alas, meron pa akong hawak na hari. Ha? At ano naman yon? Halika, subukan mo. Ikaw naman. Dahil sa hinamon siya ni Canole na patamaan ng kanyang sibat, siya naman ngayon ang hinamon ni Canole na patamaan ng pinagmamalaki rin niyang sibat. Ginawa naman yon ni Delegito at tinamaan muli si Canole kaya nasunog ang kanyang katawan. Pero sa pagkakataon na yon, kahit nasusunog ang katawan ni Canole, nakatayo pa rin ito ng matikas sa kanyang harapan. Nagtatapang-tapangan ka pa. Mamamatay ka na nga. Nagiging ganyan ka pa. Nagkakamali ka. Hindi mo ko kaya. Ang apoy na bumabalot sa kanyang katawan ay bigla na lamang nawala. At ang nakatarak sa kanyang sibat ay bigla niyang binunot. Binato niya ito kay Delegito, kaya ito tumama sa kanya. Sabi ko na nga, be, sarili mong gamit ang papatay sa iyo, Delegito. Malakas ka sana, pero kaya ka lang nabuhay nang dahil sa pangloloko mo sa aking mga kapanalig. Alam ko na ang iyong paniniwala ay ikaw lang ang nakakaalam. Alam ko na iyong paniniwala mo ay kaya kang bigyan ng maraming beses na buhay, pero sa pagkakataon na ito, hindi na siguro. Hindi mo na mauuto ang aking mga kapanalig. Pasensya ka na, Delegito. Nagawa mo man akong patayin, pero ako'y muling nabuhay sa tulong ng aking mga gabay. Ngayon, lasapin mo ang iyong ikalawang kamatayan. Sariling gamit lang din ni Delegito ang pumatay sa kanya. Alam din ni Canole kung saan nanggaling ang tinatawag nitong sibat ng kalupaan. Ibig sabihin, nabigyan man siya ng ikalawang pagkakataon para bumuhay o mabuhay, pero yun din ang papatay sa kanya. Sa kasamaang palad sa pagkasawi ni Delegito, iilan lang ang kanyang naisama kapalit ng kanyang pagkabuhay. Magulo ba? Yun po kasi ang nakasulat, pero ayon po sa aking pagkakaintindi, mga kaibigan, muling nabuhay si Delegito para pumatay para sa pag-aalay. Ngayon,
Sa pagkakaintindi ko naman, inutulang niya si Apo Juan Malvar dahil ito'y merong pangako. Ayon po kay Apo Juan Malvar, pinatay nila ang dalawang dating disipulo ni Canole. Pero wala yon katotohanan dahil pagkatapos nito dinalaw ni Canole ang mga yun at sila ay nananatiling buhay na buhay. Binalikan ni Canole ang kanyang kapanalig na si Gudencio. Nakita niyang nandun din ang batang si Martin at ang mga magulang naman ng bata ay masayang naroon ang kanilang anak. Sa pagkakataon na yun, kinuha na ni Canole ang batang si Martin dahil nga meron itong pangarap na balang araw na ito'y maging katulad niya. Huwag ho kayong mag-alala. Akong bahala sa bata na ito. Sisiguraduhin ko po sa inyo na magiging isa siyang mahusay na kagaya ko. Salamat ho, Manong Nole, pero paano pipag-aaral niya? Wala akong problema. Meron naman pong eskwelahan sa amin. Medyo may kalayuan pero marami na ako naging mag-aaral na bata na pumasok din sa eskwela. Hindi ko naman sila pinababayaan. Sinisigurado ko sa inyo, pag uwi ng batang si Martin, tapos na rin siya sa pag-aaral. Ayaw nyo ba nun? Mahusay siyang albalaryo, meron pa siyang pinag-aaralan. At ako nang bahala ron. Wala siyang gagastusin kahit piso hanggang sa ito'y makapagtapos. Salamat ho talaga, Manong Nole. Kapanalig, talaga bang hindi nababalik si Delegito? Yun ang hindi ko alam. Dahil ang kumitil sa kanyang buhay, yung sarili niyang gamit. Para sa akin malakas siya. Ilalagay ko siya sa pangatlo sa pinakamalakas na nakalabang ko. Nakakapangilabot yan. Kung ikaw ay merong sibat ng kalangitan, siya ay may sibat ng kalupaan at yun mismo ang kumitil sa kanyang buhay. Ibang klase. Ngayon pa lang ako nakarinig ng ganon. Sadya nga namang nakakapangilabot o paano? Magpapaalam na ako. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang kwento natin sa gabing ito. Inuulit ko po, meron pa po kaming Saint Benedict na pwede nating isabit sa inyong mga pintuan. Yun po yung tinatawag na Saint Benedict Chime para po kayo'y hindi napapasok ng mga ritual ng mga masasama, ng protektado ang inyong pamilya. Meron din po kaming Saint Benedict necklace na pwede nyong isabit sa inyong katawan para kahit saan kayo magpunta, magiging protektado kayo sa mga taong may banta sa inyo. Kontakin nyo ko sa aking Viber. Viber po 0948-5230-887. Sa Viber pwede nyo po akong tawagan, pwede po tayong mag-video call para po makausap nyo po ako. Hanggang dito lang at maraming salamat. Unti-unti po, malalaman nyo yung mga mas malalakas pa na nakalaban ni Canole sa kanyang buhay. Ito yung mga kwentong sadyang mahirap paniwalaan na ayon sa mga meron, yan ay walang katotohanan pero wala naman akong pakialam dun eh. Kung ikay solid supporters ko, mag-comment ka na kung taga saan ka, kung hanggang saan ba nakakarating ang ating mga video. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.